Ano-ano ang mga nakakatakot na simbolo sa Book of Revelation? Ano-ano ang ibig sabihin nito? Kapag nagbabasa tayo ng Biblia, makakakita po tayo dyan ng iba't ibang mga simbolismo. Pag sinabi pong simbolismo sa Biblia, ito po yung paggamit ng mga larawan, bagay, o pangyayari na merong mas malalim na spiritual na kahulugan kaysa po sa literal na anyo nito. So ito po ay ginagamit ng Diyos para ipahayag ang kanyang mensahe at hiwaga sa paraang nagbibigay ng gabay, babala, at pag-asa sa kanyang mga tao. Sa Bible, ang isang alam natin dyan na maraming simbolismo ay yung Book of Revelation. So kapag naririnig po natin yung salitang Book of Revelation, madalas, ang unang pumapasok sa ating mga isipan, ito ay mga kakaibang pangitain o vision, nakakatakot na mga nilalang, at mga pangyayari na hindi natin lubos maintindihan. So mga kapatid, totoo naman po yun. Kasi yung Revelation, ito po ay punong-puno ng mga malalalim at matitinding simbolismo. Yung Book of Revelation, hindi lamang po ito kwento o katang-isip. Yung mga simbolismo sa Book of Revelation, ito po ay babala ng Diyos tungkol sa mga mangyayari pagdating ng panahon. So nakakatakot po yung mga simbolismo na ito, hindi lang dahil sa anyo ng mga nilalang, kundi dahil pinapakita po dito yung magiging kalagayan ng sangkatauhan pagdating ng panahon. Ngayon, alamin po natin yung ilan sa mga pinaka-nakakatakot na simbolo sa Book of Revelation. At alamin natin kung bakit ito nakakatakot. At kung ano ang tinuturo nito sa atin bilang mga naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Unahin natin sa apat na mga ngabayo o yung 4 horsemen. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 6 verse 1 to 8. Sa pagbubukas ng 7 tatak sa Book of Revelation, unang lumabas yung apat na mga kabayo. So yung apat na kabayo na yon, meron po yung iba't ibang simbolismo, hindi po sila literal. Ngayon yung puting kabayo, ito po ay sumisimbolo sa Antikristo na magpapakilala na siya yung parang tagapagdala ng kapayapaan. Kasi mga kapatid, alam naman natin, ang puti, ito ay sumisimbolo sa kapayapaan o kaya man kadalisayan. Pero mga kapatid, yun po ay panlilin lang lamang ng Antikristo. Kasi ang alam natin, symbolically, yung nakasakay talaga sa puting kabayo ay walang iba kundi yung ating Panginoong Kristo. Yun po ay sa pangalawang pagparito niya. Pero mga kapatid, ipapakita rin ng Antikristo na siya ay nakasakay sa puting kabayo para linlangin yung mga tao sa mundo na ito. Papaniwalain niya na siya yung Diyos at siya yung tunay na Kristo. Pero hindi naman talaga. Sa pamamagitan nun, magkakaroon po ng persecution. At yun po yung isa sa pinaka-nakakatakot na mangyayari sa mundo na ito. Yung pulang kabayo naman, ito ay sumisimbolo sa digmaan at kaguluhan. So pagkatapos po ng pekeng kapayapaan, susulpot na po dyan yung kaguluhan sa iba't ibang mga bansa. So ngayon pa lamang nakakatakot na yung mga digmaan na pwedeng mangyari sa ating mundo, paano pa kaya pagdating ng tribulation? Yung itim na kabayo, ito naman ay sumisimbolo sa taggutom. Itong itim na kabayo, meron siyang dalang timbangan. Ito po ay sumisimbolo sa kakapusan ng pagkain. So ibig sabihin, magkakaroon ng taggutom sa buong mundo. Alam naman natin na yung pagkain yung pinakamahalaga sa ating buhay. Ngayon, kung magkakaroon ng taggutom at magkakaroon ng shortage sa pagkain, ito po yung isa sa pinaka-nakakatakot na mangyayari sa atin. Mawawalan ng pagkain sa mundo na ito. At pang-apat, yung maputlang kabayo. Yung nakasakay naman po dito ay tinatawag na kamatayan. At sinusundan po siya ng Hades. Ibig sabihin po niyan, hindi lang po katawan ang mapapahamak, kundi yung kaluluwa pagdating ng panahon. So nakakatakot po yung simbolismo na ito kasi makikita natin dito yung unti-unting pagbagsak ng sangkatauhan. So magsisimula lamang po ito sa panlilinlang ng Antikristo, kasunod na po dyan yung mga digmaan, pagkatapos po niyan yung taggutom o kakapusan sa pagkain, at sa huling parte po, milyong-milyong mga tao ang mawawalan ng buhay dahil po sa mga kakaibang mangyayari sa ating mundo pagdating ng tribulation. Ito po ay nakakatakot hindi lang po dahil sa pisikal na epekto. Yun nga po yung kamatayan, gutom o gera. Nakakatakot po yung pangyayari na ito kasi po pinapakita dito na walang makakapigil sa lahat ng bahagi ng plano ng Diyos pagdating ng tribulation. Kasi po, yung 4 horseman, yan po sumisimbolo sa judgment ng Diyos sa mundo na ito. So yung judgment ng Diyos sa mundo na ito po ay talagang nakakatakot. At walang tao na gugustuhin po ito. So mga kapatid, wala na po tayong magagawa dyan. Kasi nga, yan na po yung plano ng Diyos. Hindi na mababago yan. Nasa propesiya na yan. Mangyayari po yan sa ayaw at sa gusto natin. Pangalawa, yung halimaw mula sa dagat. Mababasa naman po natin yan sa Revelation chapter 13 verse 1 to 10. So isa pong halimaw na merong 7 ulo at 10 sungay ang lalabas mula doon sa dagat. So yung halimaw na ito ay larawan ng Antikristo. So ito po ay isang leader na magkakaroon ng kapangyarihan na kontrolin yung buong mundo. Siya po ay bibigyan ng kapangyarihan ng dragon. O yun po si Satanas. At ito po ay hahangaan ng napakarami mga tao sa mundo na ito dahil sa kanyang kapangyarihan na ibinigay ni Satanas. So pagdating po ng panahon na yun, kapag lumabas na yung Antikristo o yung halimaw,
halos yung buong sangkatauhan ay luluhod at sasamba dito sa Antikristo na ito. So hindi lamang po siya isang diktador. Yung Antikristo na ito, yung halimaw, yung nasa likod mismo nito ay si Satanas. Isipin mo na lamang lahat ng bansa ay magsasama-sama para sumunod sa iisang sistema at tututol po yan sa ating Diyos. Ang mga tatanggi sa Kanya ay uusigin, mape-persecute po sila, itatakwil sila at ang pinakamatindi dito, pahihirapan sila at tatapusin ang buhay. So ito po ay nakakatakot dahil ipinapakita yung antas ng global deception at ng persecution na hindi pa nararanasan ng mga tao. Pangatlo, yung hukbo ng mga balang. Mababasa natin to sa Revelation chapter 9, verse 1 to 11. Sa pag-ihip ng ikalimang trompeta, binuksan po yung kailaliman at lumabas yung isang hukbo ng mga balang na kakaiba. So hindi po sila tulad ng karaniwang balang, kundi nilalang na nakakatakot ang itsura. Kasi meron silang mukha ng tao, buhok ng babae, ngipin ng leon, at buntot ng eskorpion. So pahihirapan po nila yung mga tao sa loob ng 5 buwan. So nakakatakot po itong nilalang na ito, hindi lang dahil sa kanilang itsura. Kasi mga kapatid, yung mga nilalang na ito, hindi po sila pwedeng patayin ng mga tao. Hindi rin po sila kayang takasan ng mga tao. Yung epekto po ng kanilang kamandag ay matindi. Maghihirap po sila ng sobra. Sobrang hirap po ng mararanasan ng mga tao na ito sa pamamagitan ng mga balang na yan. Dito po pinapakita na mararanasan ng mundo na ito yung impyerno. Kumbaga, yung impyerno, ito ay dadalhin sa lupa pagdating ng tribulation. Imagine mo gusto mo nang matapos yung buhay mo, pero hindi iaalaw na mangyari yon. Kasi nga mararanasan mo yung paghihirap sa mundo na ito hanggang sa dumating yung tamang panahon para sa'yo. Pang-apat, yung tatak ng halimaw o yung 666. Mababasa naman natin yan sa Revelation chapter 13, verse 16 to 18. So pagdating ng tribulation, lahat ng tao required o pipilitin na magpatatak ng mark of the beast sa kanilang noo at sa kanang kamay. So ang bilang ng 666, ito po yung bilang na simbolo ng huwad na pagka-Diyos o ng Antikristo. So yung mga walang mark of the beast, hindi sila makakabenta o makakabili. So dito makikita natin na sa sistema na ito, pinapakita ang matinding kontrol sa sangkatauhan. So hindi ka makakakain, hindi ka makakapagtrabaho o makakapamuhay kung wala kang mark of the beast. Pero kung tatanggapin mo ito, ibinibigay mo ang iyong katapatan o binibigay mo yung pananampalataya mo sa Antikristo at sinusuko mo na yung kaluluwa mo. Kumbaga, yung mark of the beast, pag meron kang tatak niyan, binenta mo na yung kaluluwa mo sa demonyo. Kasi mga kapatid, kapag meron ka ng mark of the beast, ang pinaka nakakatakot dito, wala na pong balikan dyan. Pag meron ka ng tatak ng halimaw, impyerno ka na. Isa po yung malaking paglapastangan sa banal na spirito. Once na nagkaroon ka ng mark of the beast, sinasabi mo na nire-reject mo na yung ating Panginoong Kristo. At ikaw ay mananampalataya na sa Antikristo. So kapag meron ka ng tatak ng halimaw o 666, mga kapatid, sasabihin ko na po sa inyo, wala ng pag-asa. Ang kapalaran mo ay sa impyerno na. Panghuli, yung ahas at ang dragon. Mababasa po natin yan sa Revelation chapter 12. Kung babasahin natin yung Genesis, si Satanas po ay lumitaw bilang ahas para linlangin si Eva. Ngayon sa Revelation, pinapakita naman po dito na itong si Satanas, siya yung pulang dragon o yung matandang dragon na lumalaban sa bayan ng Diyos. At yung dragon po na ito ang nagbigay ng kapangyarihan doon po sa Antichrist o sa halimaw para maghari sa mundo na ito. So nakakatakot po yung simbolo na ito kasi nga mga kapatid, pinapakita dito na ang kaaway ng tao ay hindi tao, kundi si Satanas mismo. Si Satanas na merong kapangyarihan, na merong kayang gawin sa mga tao. Ang larawan po ng dragon ay nagpapakita na hindi siya maliit o basta-basta lamang na kalaban, kundi siya ay makapangyarihan, tuso at puno ng galit sa lahat ng anak ng Diyos. So dito pinapakita po yung totoong intensyon ni Satanas. Hindi lang para guluhin ang buhay ng tao, kundi lipulin at dalhin sa impyerno ang sangkatauhan. So yan po mga kapatid yung ilan sa mga simbolo sa Revelation na nakakatakot. So yung mga simbolo po na yan, masasabi natin na nakakatakot talaga siya. Hindi lang po dahil sa mga matitinding image na inilalarawan ng Book of Revelation. Sa pamamagitan po kasi ng mga simbol na yan, yan po yung nagpapakita ng totoong kalagayan ng mundo natin na ito pagdating ng mga huling araw. So mga kapatid, yung mga simbol na yan yung nagsisilbing babala sa ating mundo na yung mundo natin, ito ay hahantong sa isang panahon na sukdulang kasamaan at kapighatian. Yan po ay pagdating ng tribulation. Ito po yung panahon na kung saan yung mga tao ay haharap sa pinakamahirap na pagpili. Yan ba ay kung susundin niya yung Diyos o susundin niya yung sistema ng kasalanan na ang nasa likod po nito ay walang iba kundi si Satanas. Pero mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, ito po yung mga dapat yung tandaan. Lahat po ng simbolismo na yan ay pansamantala lamang. Kahit sabihin natin na nakakatakot yung mga simbolismo na yan na gawa ng kaaway, lahat po ng panlilinlang, lahat ng kaguluhan, paghihirap, lahat ng mga persecution na gagawin ni Satanas,
Tandaan niyo po mga kapatid, lahat ng yan merong hangganan. Matatapos din po lahat ng yan. Kaya nga po 7 taon lamang yung tribulation. Yan po yung nagpapakita na yung paghihirap sa mundo na ito, yung mga nakakatakot na pangyayari sa mundo na ito, yung mga kakaibang pangyayari sa mundo na ito, pansamantala lamang po yan at hindi magtatagal. Pero mga kapatid, ang good news ko po sa inyo, kung nakikristo ka, lahat ng mga magagandang bagay, lahat po yan ay pang-eternal. Ibig sabihin, walang katapusan. Kapag nakikristo ka, yung mga paghihirap sa mundo na ito, pansamantala lamang po yan. Hindi yan magtatagal. Tandaan nyo rin po na ang ating Panginoong Kristo, siya po yung merong huling salita. Sa huling parte ng mundo na ito, ang lahat po ng puwersa ng kasamaan ay matatapos. Ang dragon si Satanas ay ibabagsak at itatapon po doon sa lawa ng apoy. Ang halimaw po at yung mga huwad na propeta ay matatapos din po. Lahat po ng kasamaan, lahat ng mga hindi magagandang simbolismo sa mundo na ito, kasama na po dyan si Satanas, kasabay po yan na matatapos sa pagkagunaw ng ating mundo. Ang paghahari po ng ating Panginoong Kristo ay walang hanggan. Tandaan nyo po yan. Kung ang lahat ng kasamaan ay panandalian, ang paghahari naman po ng Diyos ay magpakailanman. Pagkatapos po ng lahat ng ito, may naghihintay sa atin na bagong langit at bagong lupa na kung saan wala ng luha, wala ng sakit, at higit sa lahat, wala ng kamatayan. So ipinakita sa atin ng Biblia yung mga nakakatakot na simbolismo na ito, hindi para takutin tayo, kundi para gisingin tayo at ihanda sa kanyang pagbabalik. Kaya mga kapatid, bagamat nakakatakot yung mga simbolismo na yan, kung nakikristo ka, wala na pong takot. Lahat ng mga nakakatakot, tandaan nyo po, lahat yan ay papalitan ng Diyos ng pag-asa. Kaya habang naghihintay tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, imbis na takot ang manguna sa atin, pag-asa. Kasi alam natin, malapit na tayong kunin ng ating Panginoong Kristo at iligtas sa mga nakakatakot na mangyayari sa ating mundo na ito. Oo mga kapatid, maaring nakakatakot yung mga simbolismo o yung mga mangyayari pagdating ng mga huling araw o pagdating ng katapusan. Pero ang pinaka nakakapangilabot at nakakatakot sa lahat ay yung hindi mo kilala yung ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. So para mapalitan lahat ng takot mo ng pag-asa, manampalataya ka sa Panginoong Kristo. Yung mga simbolismo po sa Book of Revelation, ito po ay alarma para sa atin na nagbibigay ng babala sa darating na hatol ng Diyos. Pero mga kapatid, kasabay po niyan, yan din po yung paalala sa atin o paanyaya sa atin na lumapit na sa ating Panginoong Kristo habang may panahon pa.